3 minutong tanungan o 5 tanungan? Pwede. 5 tanungan? 5 tanungan. Wala nang alas basta 5 tanong. Basta 5 tanong lang. Oo. Ngayon, dahil nga walang affirmative sa negative, toss coin tayo. Hindi, ako na lang una. Sige, siya mauna. Oo, kasi gusto niya naman ako lagi na una eh. Kaya ako na. Okay. Ikaw pa pala dito. Oo. Maganda yan. Okay. Dahil ngayon, mauna yung game, ang oras by 9:57. Okay, 9:57 and 20 seconds start now. Okay na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sa lahat ng mga kapatid na Muslim at doon po sa mga kapatid naming mga Kristiyano, naway sumayin nyo ang patnubay ng habag ng pagpapala ng Allah na kayo ay napatnubayan sa tuwid na landas na kung saan yung tuwid na landas ay binigay niya sa lahat ng mga propeta. Ito po yung relihiyong Islam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna dina indallahi l-Islam. Katotohanan, ang relihiyon na galing kay Allah, sa paningin ni Allah, wala pong iba ang relihiyong Islam. Yun po. So, yung kayo na mga sinabi ko, sa ngalan ni Allah, ang mahabagin, ang pinakamahawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na si Allah, na siyang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Ayun. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam naway sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, na siya ay kahuli-hulihan kataman nabiyin. Siya po yung kahuli-hulihan sa lahat ng mga propeta. Siya po ay pinadala bilang isang rahmatalil alamin, habag sa sangkatauhan. Kung sino man ang patnubayan ni Allah sa matuwid na landas ay walang makakapagligaw para siya ay iligaw. Sino man ang kanyang patnubayan ay walang makapagliligaw. At sino man ang nasa ligaw na landas ay walang makakapagpatnubay sa kanya maliban sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po. So yung topic po namin, para po sa mga kababayan namin, yung topic po namin, ito po yung tinatawag kung paano po maliligtas. Paano po maliligtas yung mga tao o yung mga Muslim. Ano po ba yung kaligtasan ng mga Muslim? Paano ba ang mga tao papasok sa paraiso? So ito po yung topic namin. So ilang oras ba yung 15 minutes? Okay. So walang dalila, medyo parang konti yung oras natin, pero isa-summarize ko lang po yung mga patungkol sa kaligtasan sa Islam. So para maintindihan po natin, ganito po, sa Islam po, mga kababayan po namin, mga Kristiyano, yung kaligtasan po sa Islam ay hindi po mahirap. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man qala la ilaha illallah khalisal min qalbihi dakhala al-jannah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, umigit kumulang, sabi niya, sino man ang magsabi ng la ilaha illallah,
walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. Si Allah, para maintindihan po natin, mga kababayan po natin, si Allah siya po yung Panginoon ng lahat ng mga propeta. Pag sinabi pong Allah, sa wikang Arabic, kasi siya po ay nagpakilala sa salitang Arabic. So nagpakilala siya, sabi niya, Innani anallaha la ilaha illa ana. Sabi niya, katotohanan ako si Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. So nagpakilala po yung Panginoong Allah. Kaya ang mga Muslim tumatawag po sa pangalang Allah. Pinapanapili po namin kasi doon siya nagpakilala sa pangalan niya. So yun po mga kapatid. So, yung sinasabi ng Propeta Muhammad, sabi niya, sino man ang magsabi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang yung lumikha sa iyo, yung lumikha ng langit at lupa at lumikha sa atin lahat, sabi ng Propeta Muhammad, ikaw ay papasok sa paraiso. Basta ito ay bukal sa iyong puso. Iyan po yung sinabi ng Propeta Muhammad. Hindi na po kailangan na mayroong paparusahan na isang tao, si Yesu Cristo. Yung kaligtasan mo sa Islam, napakadali lang po. Isusuko mo yung sarili mo, sasabihin mo, manunumpa ka. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At si Muhammad ay kahuli-hulihan sa lahat ng propeta. So yun po yung kaligtasan po. Kahit na kayo ay nasagasaan dyan, at nasa puso niya yung walang ibang Diyos maliban kay Allah, kahit 2 segundo, 1 segundo, at inamin mo sa puso ngayon na walang ibang Diyos maliban sa Kanya, makakapasok po kayo sa paraiso. Nang wala pong taong pinarurusahan. Isang tao na ipinago sa krus para pagbayaran lahat ng mga kasalanan. O sa Islam, napakadali lang po. Aaminin mo na walang ibang Diyos maliban kay Allah, yung lumikha po sa atin lahat. Na walang ibang Diyos maliban kay Allah, ito po yung itinuro ng lahat ng mga propeta. Sa paano maliligtas? Itinuro po maging sa Biblia. Kasi sinabi rin ni Jesus Christ, lahat ng mga propeta, paano mo maliligtas? Sinabi ni Jesus Christ, paano mo maliligtas? Sinabi niya, tinanong siya, ano ba yung kauna-unahang utos? So may nagtanong sa kanya, sinagot niya. Sabi niya, ito ang kauna-unahang utos, Marcos 12, talatang 29. Sinabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niyo ng Panginoon kayo nag-iisang Panginoon. Sambahin niyo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagmamahal. Yun pa yung kauna-unahang utos. Paano maliligtas? Pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. So meron pa po siya na sinabi mismo ni Jesus Christ. Sinabi niya, sa Juan 17:3, sabi niya, tumingala sa taas. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay, at si Yesu Cristo sa makatuwid na iyong isinugo. Yun po yung kaligtasan, maging sa Biblia, nakalagay ito para maliligtas. Magkilala lamang sa nag-iisang Diyos. Dahil yun po yung maliwanag na inaaral ng lahat ng mga propeta. Kasi propeta Muhammad, kung dumating siya, ito yung sinabi niya, ipinahayag sa tao, inutos ng Allah. Sabi niya, sabihin mo Muhammad, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad, si Allah ay nag-iisa. Allahus samad, si Allah ay walang pangangailangan. Ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan ay umahasa lamang sa Kanya. Sinabi niya, lam yalid wa lam yulad. Si Allah ay hindi nagtanak at hindi ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa Kanya ay walang makakatulad. Wala siyang kamukha, wala siyang kapares, wala siyang katulad. So yun po. Yun po yung inaral na sinabi ng Propeta Muhammad. Yun ang kikilalanin natin, yung nag-iisang Diyos. Eh sabi niya, kapag ito ay pumasok sa puso niyo, yung pananampalataya na yan, na walang ibang Diyos na sinasamba maliban kay Allah, papasok po kayo sa paraiso. Ito po yung sinabi. Ito po yung topic natin ngayon. Paano makakapasok ang tao sa paraiso? Itinuro ng mga propeta eh. Paano papasok sa paraiso? Sinabi po ng Propeta Muhammad at lahat ng mga propeta. At katulad na nabanggit ko kanina, si Jesus Christ sinabi niya paano maliligtas. Sinabi niya, yung pagsamba sa nag-iisang Diyos, tumingala siya eh. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Yun po yung paraiso na tinatawag. Yun yung itinuturo ni Jesus Christ. Yung alin? Yung pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Opo. Yun po yung isang Diyos na tunay na sinasabi.
So, ito po yung inaaral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sinabi niya, "Man qala la ilaha illallah, khalisan min qalbihi, dakhala al-jannah." Sino man ang magsabi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, na ito ay bukal sa kanyang puso, ikaw ay papasok sa paraiso. So yun po, hindi po napakahirap po ng pagpasok po sa paraiso sa pananampalatayang Islam. Kasi itinuro po, hindi po pinahirap ng Diyos. Hindi po pinahirap ng Diyos kung paano maliligtas ang tao. At dito ay walang kalituhan. Hindi po pwedeng malito yung tao. Sino ba ang dapat sambahin? Ano na? Santo, itinuro po ng lahat ng mga propeta, yung pagsamba lamang doon tayo magkakaroon ng kaligtasan. Dahil ito po yung unang-unang doktrina na kung saan ito yung inaaral ng lahat ng mga propeta. Opo. So, marami pa pong sinabi ang propeta ang banal na Quran at pati yung mga hadith na kung saan sinasabi kung paano tayo maliligtas. Yun po, yung sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, "La tusrik billahi, inna shirka la zulmun azim." Sabi niya, huwag kang magtatambal, huwag kang sasamba ng iba bukod kay Allah. Bakit? Dahil ang pagtatambal, isa itong malaking kasalanan na hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, lahat ng kasalanan pinatatawad niya. Pero dito, yung pagsamba mo sa iba bukod kay Allah, sa ibang Diyos, hindi kanya patatawarin. So mga kapatid, ito po yung kaligtasan sa Islam. Meron po ngayon kukod sa inyo, si Jesus Christ alayhi salam, para sa kaalaman muna ng mga kababayan natin, para maipaliwanag natin. Kami pong mga Muslim, wala pong matatawag na Muslim sa buong mundo kung hindi nagmamahal at sumusunod sa pamilya ni Jesus Christ alayhi salam. Mahal na mahal po namin si Jesus Christ. Wala pong matatawag na Muslim kung hindi nagmamahal at sumusunod sa pamilya ni Jesus Christ. Kaya tingnan nyo po, makikita nyo, yung nanay, yung si Virgin Mary, kung tawagin sa inyo, si Mariam. Si Mariam, isa po siyang nanay ng mga mananampalataya para sa Islam. Kaya sa pagmamahal po namin, tinularan po namin yung mga kababaihan ng mga Muslim, binabalot po namin. Kasi bakit ginagaya po namin yung pananamit ni Virgin Mary? So, si Jesus Christ, meron din. Si Jesus Christ, dahil mahal na mahal namin ang mga Muslim, makikita niya may mga balbas, may mga palatandaan. At si Jesus Christ, pag nagdarasal, sa Mateo 26:39 hanggang 40, si Jesus Christ siya ay nagpapatira pa pag nagdadasal. At siya ay nag-aayuno. Ayon sa Mateo 7, nakalagay po yan. Kaya kanina mga Muslim, nag-aayuno din po kami. Nagdarasal kami, paano kami magdasal, nagpapatira pa din po kami. Katulad ng ginagawa ni Jesus Christ alayhi salam. Dito, so meron po sinabi sa banal na Quran na sinabi po ni Isa alayhi salam. Sinabi niya, paano maliligtas? Paano makakapasok sa paraiso? Sinabi niya, kasi isinugo siya sa bayan ng Israel eh. Sabi niya, "Ya Bani Israel," o kayong bayan ng Israel, sabi ni Isa alayhi salam. Tatapusin ko lang ito, pwede? Ilang 2 minutes pa. O sabi niya, Ya Bani Israel, o kayong bayan ng Israel. Ya Bani Israel, Budallaha Rabbi wa Rabbakum, innahu may yusrik billah, faqad harrama Allahu alayhi jannata, wa ma'ahu an-nar, wa ma lidhalimin min ansar. Ibig sabihin mga kapatid, sabi ni Jesus Christ alayhi salam, sabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Yun ang sinabi niya. Sino man ang magdambal, magkaroon ng ibang Diyos bukod kay Allah, sabi niya, sumamba ka ng ibang Diyos, maliban kay Allah, ang apoy ng interno ang magiging tirahan mo, magiging tirahan nyo. At ilalayo sa inyo ang paraiso. So, paano tayo maliligtas? Paano tayo makakapasok sa paraiso? Inutos ni Jesus Christ, sabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niya at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin si Allah. Huwag kayong magtatambal. Ang magtambal ay Allah, ilalayo sa kanya ang paraiso. Ang magiging tirahan niya
apoy ng impyerno. Ito yung napakaliwanag. Itinuro. Kaya sa Islam, bawal pong magkaroon ng ibang Diyos maliban kay Allah. Iisa lang po ang Diyos. Hindi po magkakaroon ng ibang Diyos maliban kay Allah. Na kung saan, yung lumikha ng langit at lupa at sa ating lahat. At lumikha ng magulang natin at si Adan at si Eva. Yun po yung mga magulang natin. So, alhamdulillah, natapos na po yung oras ko. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay, meron pa 20 seconds. Okay, so ngayon, si Pasto magtatanong siya ng 5 katanungan ng 5, at 5, no? Kung sa 5 na yun, ano yun, Brad? Ano may follow-up question, yung 5 major question or wala? Sa akin, wala namang problema kahit magtanong ng magtanong. Mas maganda nga, marami akong makapaliwanag eh. Sige, magtanong siya kung anong gusto niya. Kung ano na lang, ganito na lang, 5 major questions. Unlimited! Wala pa problema. Wala naman yung kung unlimited. Hanggang na. Debate na yun. Kailangan may debate. At least marami kayo ipapaliwanag. Yung first lang. So 5 major questions lang, okay? Opo. Okay, Pasto, sisimulan mo na sagot. Bawat tanong, ang 5 katanungan. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Lalo-lalo sa ating pong Panginoong tagapangaral, si Bashir. Ito pong una kong katanungan ay ganito. Ang sabi mo, madali lang ang paraan sa inyo, ang kaligtasan. Naniniwala po ba kayo sa lahat ng sinasabi ng propeta? Opo. Kasi yung nakalagay sa Quran, lahat po nung nakalagay sa Quran at lalong-lalo na doon sa hadith, so talagang wajib, sabihin talagang kailangan paniwalaan. Naniniwala. Opo. Isa sa inyong pinapaniwalaang propeta, si Jesus Christ. Opo, si Isa, si Jesus Christ para sa mga kababayan natin, sa Islam naman, ito yung tinatawag na si Isa. Isa, Ibn Maryam. Opo. Bilang yung tanong nyo, pinaniniwalaan. Opo. Hindi po matatawag na Muslim sa buong mundo kapag hindi nagmamahal at sumusunod sa pamilya ni Jesus Christ. Dahil bakit? Kung ano yung pagmamahal nyo, mas mahal na mahal po namin si Jesus Christ alayhi salam. Ayun po, alhamdulillah. Pangatlong tanong, ganito. Pinapaniwalaan din nyo ang kanyang mga sinasabi. Opo, lahat po ng sinasabi ng propeta, kagaya ng natanong ko nung una, sa Quran, sa Hadith, lahat po yan, wala po kaming tinatakwil dyan. Lahat po yan. Word for word talaga ang pinaniniwalaan namin yan. Opo, alhamdulillah. Fourth, ang 4 na tanong. Okay, ang panapaniwalaan mo pala, yung sa hadith at sa Quran lang. Paano yung mga sinasabi niya na wala doon? Hindi mo panapaniwalaan. Okay, kasi ganito po yun, para malaman po ng mga kababayan natin, ang mga Muslim po, meron din sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, taraktu bikum shay. Dalawang bagay. Sinabi niya, iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay. Yung dalawang bagay na ano yun? Yung Quran, Kitabullah, at Sunnati. Yun yung hadith ng Propeta, yung tradisyon niya, yung ginawa niya. Kasi yung Quran, hindi natin pwedeng, kahit sabi mo scholar tayo, hindi natin pwedeng i-translate yan ng sarili natin. Ang i-interpret niyan, yun yung ginawa, tradisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, last question. Last question. Sa madalas na hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi niya kung nakasurat sa Biblia. Okay, ganito po. Ang mga Muslim, ganito. Maganda yung tanong. Okay, ganito po yun. Kung sa Biblia po natin, hindi po tayo naniniwala sa Biblia na salita po ng Diyos siya. Unang-una, paano tayo maniniwala na hindi nga inangkin ni Jesus Christ ng Diyos na sa kanya galing yung Biblia? Kaya kami naniniwala kami sapat na yung dalawa na sinabi ng Propeta Muhammad na kung saan ito yung Kitabullah. Pag sinabi ng Kitabullah, ito yung Quran, so inangkin niya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Tansilul Kitabi, la rayba fihi. Ito po yung Quran na kung saan yung libro na ito ay galing sa Rabbil Alamin. Galing sa tagapaglikha ng lahat ng bagay na nakikita. Kaya sinabi pa niya sa Al-Baqarah, sabi niya, Alif Lam Mim, Dalikal Kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Sabi niya, ito ang Quran na walang pag-aalinlangan, na ito ay
patnubay sa mga taong may pangamba kay Allah. Ayan po. Okay. Okay. Ilang tindigan kami? Kahit po. Okay, nabitin yung aking itatanong sa... Hindi, sige, tatanong mo. Hindi, wala na tayo, lima lang eh. Ha? Ano ang kanilang regulasyon eh. Okay. Ako na yung hindi. Okay, sit mo. Mamaya tayo tatanong ulit ng magandang tanong. Naubusan ako ng oras eh. Ilan? Takbir! Okay. Okay, start now. Okay, mga Kristiyano, magandang gabi sa lahat. Tayo po ngayon ang magpapahayag patungkol po sa kaligtasan, no? Paano po ba ang kaligtasan? Paano po ba tayo maligtas? Anong paraan po ba para ang tao maligtas o makapasok sa tinatawag na langit o paraiso ang sinasabi nila? Ganito po ang aking pong sinasabi sa Biblia, ayon po sa ating paniniwala. Sa aklat po ng Biblia, nakasulat, sinabi ni Jesus ay ganito, 14:6 ni Juan. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yun po ang kanyang sinasaadon sa Biblia. Na hindi naman niya tinanggap ang Biblia. Subalit, itong si Jesus na nagsasalita, ayon sa Biblia, sinabi niya ang kaligtasan ganito. Paano maligtas? Binanggit niya kanina na mayroong pinakilala ang Panginoon na Diyos. Katunayan nga, itong Diyos na ating pong sinasamba, ito po yung tinatawag natin na Ama. Sa Juan 17:1 ay ganito po ang nakasulat. Nang si Jesus ay tumingala sa langit at ang wika, Ama. Yan. Ang tawag po ng Diyos na ating kinikilala, yung Ama. Kaya nga po naubusan ako ng oras, mamaya babalik ka na din siya doon tungkol sa Diyos. Kasi paano ka maligtas kung yung Diyos na iyong sinasamba, di mo kilala? Nagpakilala si Jesus Christ, sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Isa yan sa ating tatandaan na pag mali ang pagkakilala mo sa Diyos, paano ka ngayon magkaroon ng kaligtasan kung ang iyong sinasamba ay hindi tunay na Diyos? Paano pa ang paraan? Sinabi ni Jesus sa kanyang salita, inutos sa mga tao. Sa aklat ng Marcos 16:16 ay ganito. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Paano maligtas tumatay? Walang mga bautismo to. Kinikilala pa naman nila si Jesus Christ na propeta at sinabi ni Jesus Christ na propeta, magsiyaon nga kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ang Ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Wala kayong bautismo, paano kayo maligtas? Yan ang sinasabi natin, may problema. Ngayon, hindi nyo pinapiniwalaan ang Biblia. Sinabi ni Jesus yun eh. Ngayon, kung hindi nyo pinapiniwalaan si Jesus, paano rin kayo maligtas? Sinabi ba na si Muhammad ang daan? Hindi. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Dapat sinabi niya, pagkatapos ko si Muhammad naman sundin nyo. Hindi. Sinabi niya, magsiingat kayo sapagkat marami magsilitaw ng bulaang propeta. Yun ang sabi niya. Baka may bulong-bulaang propeta. Kaya ang ating iniingatan dito, yung kasunod ni Jesus Christ, baka yun ay bulaan. Kaya paano ka maligtas kung bulaan yung propetang nagsasabi? Anong sabi niya sa Mateo? Kung nag-aakay ay bulag, sa kapwa bulag, kapwa kayo mahuhulog sa hukay. Bulag yung nag-akay, bulag yung inakay. Paano nangyayari dyan? Paano kayo maligtas? At ang sabi niyo, napakadali. Ngayon, sabi niya kanina, hindi na raw kailangan ang katubusan. Hindi na raw kailangan yung may magsakripisyo. Ganito po ang sabi po ng kaligtasan. Nung unang tipan, may ginagamit din po patungkol sa kaligtasan. Halimbawa, ibinigay kay Moses o kay Musa ang Torah, ang batas. Ang sabi doon, ibinigay kay Moses ang mga batas, palatuntunan upang sundin ng tao. Kaya, nung unang panahon, ginamit din yung mga batas. Paano mo masabing napakadali niyan, Pastor? Maraming hindi nakasunod yan sa batas. Yung pagpatay nga lang Huwag kang papatay. Ano nangyari ngayon? Puro patayan. Yan ang sabi. Sabi natin tayo Islam, kapayapaan. Ano nangyari ngayon? Maligtas Puro kaguluhan ang nangyayari. Kaya, paano maligtas?
Kaya, kapatid, ang kapayapaan, sabi ni Jesus ganito, sa aklat ng Mateo 11:28, sabi ni Jesus, magsiparito kayo sa akin ngayon. Kayong lahat na napapagal at nabitang lubha at kayo pagpapahingahin ko. Isa sa utos, wag papatay. Oh. Ano nangyari? Patay. Wag magnakaw. Ano nangyari? Puro nakawan. Ha? Wag manggaya. Ano nangyari? Puro daya. Wag gagawa ng kalikuan. Anong ginagawa? Puro liko. Paano maligtas? Madali ba yun? Kayo na mag-isip. Sino ang pasimuno? Alam natin kung sino pasimuno. Nasa rehilyon din yan eh. Kaya ang matwid na landas, sabi ng Panginoon, ako ang daan. Pag sundin nyo ang Panginoon Jesus, tatama kayo. Bakit? Si Jesus hindi magnanakaw. Si Jesus hindi nagsinungaling. Si Jesus sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ito pa, sa immoral, wag mga lunya. Anong ginagawa? Ilan ang asawa natin ngayon? Oh, yan ang sinasabi dyan. Paano makasunod? Wag mga lunya. Nung una ay sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, di propeta ninyo. Nung una sinabi ko sa inyo, wag mga lunya. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae, may halay ang isip, nagkasala na ng mga lunya. Anong ginawa nyo? Ilan? Ang asawa. Problema yun. Makasunod ba yun? Kaya nasa immoral eh. Puro ka-immoralan eh. Sapat na ba yung ritual natin na ginagawa? Pagsala, pagpasok sa muski, paggawa ng mga ritual. Ha? Yan hindi sapat. Anong sabi ni Jesus? Ganito, pakinggan natin ang talata ng Biblia. Sinabi niya, sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus na Panginoon at manalig kayo ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos sa mga patay, maligtas ka. Ang problema sa inyo, problemang malaki. Si Jesus Christ sa inyo hindi namatay. Problema yan. Paano mo ipahayag yan? Ha? Paano ang kaligtasan sa Kristiyano? Sa Biblia po, nakalagay yan. Basahin ninyo, Roma 10:9. Kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, hindi nyo tinawag na Panginoon eh. Paano ka maligtas? Tanggapin mo munang Panginoon, si Jesus Christ. Oh, at manalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos sa mga patay, maligtas ka. Eh sa inyo, hindi na mamatay eh. Oh, eh kung tao si Kristo, mayroon mang tao hindi na mamatay? Problema mo malaki. Okay, ngayon, ano bang sinasabi sa kaligtasan? Sabi nyo, napakadali lang. Ang sabi sa Roma 10:13, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Kaya kami, ang aming tinatawagan, Panginoong Jesus. Yan ang aming sinampalatayanan. Ang aming kinikilala na siya po ang galing sa Diyos, ang Panginoong Jesus. Kung mayroon mang utos na susundin, ang sabi ni Jesus ay ganito, at ibinigay ko sa iyo ang utos. Ito ang bagong utos. Mag-ibigan kayo. Kaya ang mga Kristiyano, peace be with you. Peace be with you. Diba? Wala. Ayos. So, diba? Kasi peace be with you kami. Ibig sabihin, nagtataglay kami ng kapayapaan. Kahit saan kami napunta, hindi kami natatakot na kami ay mapapahamak. Bakit? Kahit saan kaming lugar sa Pilipinas, may mga Kristiyano doon. At ang sabi doon, peace be with you. Oh? Kapayapaan ay sumain nyo. Sabi ni Jesus Christ, mag-ibigan kayo. Kaya kami, punong-puno ng pag-ibig, mga Kristiyano. Oh? Punong-puno kami ng pag-ibig kasi unang utos yun eh. Ito pa, utos. Inutos ni Jesus. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa, at buong buhay mo. Pangalawa, ibigin mo yung kapwa. Kaya kami, mayroon kami pagdalaw sa kapwa eh. Halimbawa, mayroon kami mga orphanage, mayroon kami pagkalinga sa mga mahihirap, mayroon kaming alay puso. Kasi puso kami inaalay eh. Punta ka isugil pa, may alay puso. Pag yung puso mo, may problema, punta ka doon, mayroong inaalay ang puso. O mayroon kami tinatawag ng mga yung pagpapakain sa indigent. O mayroon kaming feeding program, mayroon kaming medical mission, mayroon kaming lahat, marami kami. Kasi nga, ibigin ang kapwa. Wala sa amin yung mga tinatawag na pagdadamot. Tingnan mo sa amin mga Kristiyano, makakita kami ng pulubi, nagbibigay kami ng limos. Utos yun eh. Maglimos kayo, magbibigay kayo. Kaya, ang ating kaligtasan, ika nga, sigurado. Mamaya, matanong kita mamaya kung sigurado ka sa kaligtasan. Okay. Ngayon, kung tanongin mo ako, ikaw ay pastor, sure na. Sure ako. Maligtas. Paano ka mag-akay sa iba kung sarili mo, hindi mo alam kung maligtas ka?
natanong ko isang Muslim na doon, ikaw ba ligtas ka na? Hindi ko tiyak, pastor. Eh, paano ka mag-akay sa akin na sama tayo dito? Eh, ikaw nga, di mo tiyak ligtas ka. Sa akin ka sumama, tiyak ka. Oh, sa akin ka sumama, tiyak ka. Hallelujah. Oh, hindi ako nangangarap kung hindi tiyak. Sayang lang ang iyong pagpapagal dito. Kung hindi ka tiyak, sa sarili mo lang, hindi ka tiyak. Mamaya matanong kita kung tiyak ka. Okay. Ngayon, anong paraan ng kaligtasan sa Kristiyano? Simpleng-simple sabi niya. Sa atin po, pinakasimple. Sinabi ni Jesus, ganito. 5 minutes pa. John 3:16, sinabi ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sasampalataya sa kanya, hindi mapapahamak. Simpleng-simple lang, sasampalataya ka lang. Tanong, sinong sasampalataya na natin? Yung anak na si Jesucristo. Yung problema mo, brother pastor, hindi mo kinikilala si Cristo, anak ng Diyos eh. Aywan ko lang, ang pagkaalam mo, anak ni Maria eh. Oh. Pero sabihin ko sa iyo, anak ng Diyos, ayaw mong banggitin eh. Pero ang sabi niya, ang sino mang sasampalataya sa kanya, hindi mapapahamak. Kaya kung ako sa iyo ngayon, sampalatayanan muna. Okay. Ngayon, paano maligtas? Sinabi ni Jesus, 14:1 ni Juan, huwag kayong magulumihanan. Manalig kayo sa Diyos, manalig din naman kayo sa akin. Ang ganda, di ba? Sa bahay ng aking ama, nasaan daw yung ang bahay ng ama? Sa langit. Hindi, para ito ha? Sa langit. Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Kung hindi ganun, ipaghanda ko kayo ng matitirahan. At kung mayroon na kayong tirahan, babalik ako upang kayo aking kukunin. Sigurado hindi kasama si Basir. Bakit? Paraiso ka, lupa ka lang eh. Kami langit eh. Okay. Kaya sabi ni Jesus namin, ng aming pong tinatawag na Panginoon, ihahanda ko kayo ng tirahan sa langit. At kung mayroon na, babalik ako upang kayo'y aking dadalhin. Upang kung saan ako naroon, dumuon naman kayo, nakasama ko. Kaya makasama namin ang Panginoon. Ha? Yan po ba sir ang aking assurance sa'yo? Na kung ako sa'yo, sumabay ka na. Okay. Ngayon, ano ba ang aking panghawakan na kaligtasan? Sasampalataya tayo kay Jesus Christ. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan. Gawa 4:12. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan ang ibinigay sukat ikaligtas, ang pangalan ni Jesus. Yan. Hindi po pangalan ni Muhammad ang ibinigay, pangalan ni Jesus. Sa silong ng langit. Ano ba yung silong ng langit? Itong lupa. Kaya ngayon, unti-unti mo na pag-isipan, sinong pipiliin mo ngayon? Itong pangako ni Jesus. Si Muhammad walang pangako, nabuhay na walang hanggan. Si Jesus mayroon eh. Sabi niya, ako'y babalik at dadalhin ko kayo. Upang kung saan ako naroon, dumuon naman kayo. Oh, nasaan ba si Jesus? Nasa paraiso ba? Basa. Colosas 3:1, sabi ni Jesus, huwag ang mga bagay sa lupa ang inyong titingnan, kundi ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Jesus na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasaan daw si Jesus? Nasa langit. Nasa langit si Jesus, wala sa paraiso. Kaya sasama na tayo doon. Andun ang inyong propeta. Ngayon, pag di kayo sumunod, wala po tayo pagtatalo dyan. Kailang minuto pa? 2 minutes. Sa 2 minuto ba sir, baka sakali mag-isip ka ito. Ito, binigyan ka ng pagkakataon. Ang Diyos ay mapagpahinuhod. Ang Diyos mapagpahinuhod. Sabi niya sa aklat ng unang Pedro 3:15, ang Diyos hindi nagpabaya ng kanyang pangako tulad ng inakala ng iba. Hindi pa niya ginawa ang pangakong ito alang-alang sa inyo. Binigyan kayo ng pagkakataon magsisi. Magsisi kayo. Simpleng-simple lang eh, Basir eh. Magsisi ka na, may pagkakataon pa eh. 2 minuto. Binigyan ka ng pagkakataon, baka sakali maligtas ka. Ito na yung Ebanghelyo. Anong Ebanghelyo? Natanggapin mo ang Panginoon na matay at muling nabuhay. Dahil sa ating kasalanan, anong sinabi ng unang Juan 1:9? Kung ipinahayag ng iyong labi ang iyong kasalanan, maaasahan mo, patawarin ka ng Diyos. 1 minute. Ipahayag mo, brother, mamaya. 1 minute ka pa. Alisin mo ang iyong pagkagulumihan nang tanggapin mo ng Panginoon. Ito po ang pangako niya, buhay na walang hanggan eh. Kaya ito pong ating pag-uusap ngayon, ang nakikinabang nito, pati nakikinig, sabi ni Apostol Pablo, mag-iingat ka sa iyong pagtuturo upang maligtas ka, pati makikinig sa'yo. Kaya ingat na ingat ako. Pangalawa, ano bang pangako? Langit. Nasaan ba ang Diyos?
Anong sabi ni Jesus? Ama namin, nasa langit ka. Nasaan daw ang Diyos? Nasa langit ka. Sambahin nawa ang ngalan mo. Anong pangalan ng Diyos? Ama. Iyo, ala iyo eh. Paano tayo magpang-abot nga ni ala iyo? Ang ating ama. Oh, kinikilala mo si Jesus Christ Propeta. Ang sabi niya, ama ang Diyos. Sa'yo ala. Paano kayo magpalagpo niyan? Oh, sino paniwalaan ko ngayon? Si Jesus Christ na tumawag na ama. Oh, itong si Basir na ala. Doon ako kay Kristo, maniwala. Mamaya, pangingay dan. Alam ko nagulumihanan ka rin. Alam ko nagulumihanan ka rin. Okay, tayo. Para magpapakataon kayo magtanong. Alhamdulillah. Unang tanong. Okay. Praise God. Takbir! Praise the Lord! Wala. Okay, ang dami nakasulat dito. O sige, ating isa-isahin yan. 10 eh. 5 lang. Okay. Pero, okay, sige, pili na lang tayo rito. Unang tanong, sinabi mo na yung inyong relihiyon ay maliligtas. Ano ba? Moderator, wala ko kung bilanggit na Tama? Yan na naman eh. Wala akong Tumatang bilanggit tayo sa sinasabi natin eh. Moderator, hindi mo na ako ano. Sandali ha. Wala akong bilanggit na ang aking relihiyon ang maliligtas. Makarecord eh. Ayusin mo. Hindi ganito. Ayusin mo. Okay, sige, ganito na lang. Huwag na natin lagyan ng relihiyon. O sige, palitan ko na lang tayo. Wala akong Pagkakagulo tayo relihiyon. dyan. Okay, ganito. Okay. Ito, ganito. Ito na lang ang tanong ko, para mas madali-dali. May mababasa ka ba, ayon sa Biblia, na kahit anong relihiyon, lalating ko na, kasama ka, na lahat ng relihiyon ay may isa man doon ay makakapasok sa paraiso. Basahan mo nga kami, isang verse lang. Pag meron dyan, ngayon, tataliguran ko pagiging Muslim ko. Sino sasama sa akin? Nahamon mo ako para iso. Ha? Sasama. Isa sa mga Okay. relihiyon, pasok sa preso. Yung tanong ko, Mr. Moderator. Dali. Dahil nga to showdown, showdown na to. Moderator. Yun yung hinihingi ko sa kanya. Pag mayroon, ganito, ulitin ko lang. Ulitin ko muna yung tanong. Ulitin ko yung tanong, lilinawin ko. Dali, ulitin natin tanong. Okay. Kapag meron kang nabasa na kahit anong relihiyon na nakalagay sa Biblia, na siya ay papasok sa paraiso, tatalikuran ko pagiging Muslim ko. Moderator. Ano ang apela mo? Paano papasok sa preso? Hindi, langit niya ako, hindi para Sige nga, kahit sa langit. Ayun! Kasama na niya Ayan ha! Ihiliw na ha! Okay. Na nasa langit ha! Okay, ganito ha. Ano na, ha? Kasi, sandali, lilinawin natin. Si Pastor Paladad, yung kanyang relihiyon ay Church of Christ. Okay, Church bro, Church bro. Okay. Ngayon, pagkatay nabasa siya, na ang relihiyon na yan ay papasok sa paraiso, na lahat ang naka-anib dyan, papasok sa paraiso, o kahit na langit, okay, sige. Langit ko, walang silang preso eh. Oo. Pag meron kang nabasa dyan na relihiyon na yan, papasok sa paraiso, Langit. ligtas na, mahanap tayo dyan. Yan ha? Okay. Sino sasama sa akin? Ayan. Walang sumama, natatala eh. Natatala ko na ha? Okay. Maganda ito. Basa. Maganda ito. Amin daw relihiyon na Church of the First. Basahin mo na lang ang liwanag. Basa! 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 Ang first day, ang papasok sa langit. Ayan. Okay, holy. Pag meron ako. 23. Ha? Okay, sige, basa. Hebreo 12:23. To the General Assembly, Church of the Firstborn, which written in heaven. Tagalogin natin. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Yan. Okay. Natatawaan mo na ito. Ito malinaw po. banal. Dahil lang, dugtungin Sige, pa. sige. Na mga taong banal Basa. na sinasakdal ng Diyos. Basa. O yun nga. Iglesia ng panganay na nasa langit. Talong, ang iglesia, basahin mo. Hebreo 12:23. Talo ka na. Anong nakalagay dyan? Sa sa English version, to the General Assembly, Church of the Firstborn, which written in heaven. Yan. Ang layo naman na. Ganito Andun na eh. Naiintindihan niyo ba? Religion. O ano ba yung Kristo? Di ba yung religion? Ganito, linawin natin. Mga kapatid. Okay, ganito muna. Pagliligtas yung religion. Kasi ang tanong natin malinaw eh. Kapag may nabasa siya
niya na yung relihiyon niya ay papasok sa langit, tatalikuran natin. Kaya, meron ba siya nabasa? Basahin mo. Wala. Ikaw magbasa ka tuloy nga nagpapatunay. Kaya nga, basahin mo kung duda ka, basahin mo. Ganito, yung tanong natin, papasok sa paraiso. Bakit? Hindi yung nakasulat sa paraiso. Yung bang nakasunod Hindi. ka nakapasok Dali yan? lang. Ang hamon ni Bashir, kasi ganito, ang hamon ni Bashir, ano ba, letra of letra ba? Letra of letra na ang Church of the Firstborn daw, ay ang mga lahat ng miyembro ng Church of the Firstborn ay makakapasok sa langit. Ang layo ng So ngayon, kailangan nabasa ni Baladad na letra por letra na ang Church of the Firstborn, yung lahat ng miyembro ay makakapasok sa langit. Yun yung tanong. Ito paliwanag ha. Hindi yung nakasulat din sa langit. Ito paliwanag ko sila. Sa pangkalahatang pulong. Pangkalahatan, ibig sabihin lahat yun. Pangkalahatang pulong na eh. At iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Mga patay ng tao yun. Pero wala. Patay na yun. Nasa langit na sila eh. Ang kanilang espiritu, nasa langit. Gulo-gulo. Anong magulo? Layo mo naman. Naguluhan kayo dahil nabasa ko. Tatalikuran ko na yung pagiging Muslim ko. Nalikuran mo na. May nakasulat sa langit. Meron. Maliwanag ang sagot eh. Ganito. Meron pang nakita ng moderator, meron wala. Kasi yung tanong ko maliwanag eh. Kaliwanag naman ni Baladad, ganito. Ang paliwanag kasi ni Baladad, na yung mga pag namatay daw yung tao, yung mga mga miyembro, mga miyembro, sigurado ko mga miyembro ng firstborn, Firstborn yun, no? ay nakatala sa langit. Ibig sabihin pag namatay yung tao. O patay na sila eh. Mga taong banal na pinasakdal eh. Ay, mga tanong. Ang layo naman ang tanong ko eh. Kaya sagot mo. Yung mga tao sa unang panahon, firstborn. Patay na yun eh. Kaya nabasa ko sa Biblia na mayroon nang talagang nakasama doon sa langit. Sino sila? Mga firstborn. Kaya ang sabi niya kanina, yung bang firstborn, nakapasok sa langit. Sabi, may nabasa ba wala? Kasi yung tanong ko maliwanag eh. Mayroon! Ang relihiyon. Mayroon yun, sabi niya oh. Relihiyon eh. Ang Baladad ko, yung pangalang Relihiyon? Wala nang nabasa. Nag-get ko na yung pinaka-extend. Wala nang nabasa. Sandali mo din. Nakarecord din ha. Ang sabi niya kanina, anong grupo ka? Tinukoy ako ha. Church of the Firstborn. Ang sabi niya, sige, basahin mo sa akin na ang Church of the Firstborn ay nakapasok sa langit. Yan ang nasa record din ha. Relihiyon ang pinag-uusapan. Binasa ko. Sa pangkalahatang pulong. Ibig sabihin ang ibig sabihin pala, ang banggit ni kailangan may nakasulat pa ang relihiyong Church of the Firstborn. Ganon, ang gusto. Huwag niyang baguhin. Walang ganong talata eh. Ang hinahanap. Walang ganong tanong. Ang tanong niya ganito, anong grupo ka? Tinukoy niya ako kasi ang sabi niya, maraming relihiyon ngayon. Sabi niya, maraming relihiyon ngayon. Magbigay ka sa isang relihiyon lang. Sabi niya, o yung relihiyon mo, anong relihiyon mo? Sabi niya sa akin. Ang sabi ko, ang relihiyon ko, Church of the Firstborn. Sabi niya, yan, basahan mo ako. Ang moderator. Ngayon, May nabasa ba wala? para sa pakikinig. Moderator decision. Tawag niyo dyan. Okay, hindi siya Sa panig ng mga Muslim, ang stand nila wala daw nabasang relihiyon. Sa panig naman ng Kristiyano, sinabi naman nila na may nabasa, na may grupo. Okay, next question. Okay, ganito. Okay. Ilang tanong na yan? Unang tanong pala. Ilan Pangalawang na ba tanong. yung tanong? Okay. Eto tanong. Sinabi mo kasi yung pag-aasawa ng... Okay, ganito. Yung tanong, sinabi mo... Bro, sandali lang. Okay, ganito. Ganito. Nagkakagulo pagka tayo nagtatanong eh. Kanina walang gulo pagka tayo tinatanong eh. Okay, ganito. Okay. Yung sinabi mo kanina na yung pag-aasawa ng marami ay masama at pangangalunya. Okay, ganito. Ito naman ang tanong ko. Wala bang mababasa sa Biblia na ang isang tao ay pwedeng mag-asawa ng higit sa isa? Meron wala? Okay, buti rito. Okay, ano pa pila? Meron wala? Ang kanyang sinabi kanina, na sinabi ko rin na ang pag-asawa ng marami. Yung tanong ko lang sagutin ko. Hindi, huwag ko kasi nagbigay siya ng ano. Buti rito, nagbigay siya ng paliwanag. Nagbigay siya ng paliwanag na hindi ko sinabi. Eh. Wala akong Ano ba ito?
nakikinig sila. Nakikinig ang lahat. Ang sabi ko ganito. Ikaw namang tumanggi muna yan. Ang sabi ko ganito, ang sabi ko ganito, ang pag-aasawa. Sabi ko, marami. Paliwanag ha? Okay, paliwanag ko na niya. Yung tanong muna. Okay, yung tanong. Okay, ulitin ko yung tanong. Kasi naguguluhan ko. Okay, ganito. Kasi sinabi niya, yung pag-aasawa ng marami, pangangalo niya, ito ay masama. Okay, ito naman ang tanong. Sandali mo na. Sandali lang, huwag mo kalagay ko sa ganyan. Sandali mo na. Sinabi mo yun. Sana hindi ko sinasabi. Okay, ganito. Huwag mo lagyan ng ganyan. Okay. Ganyan eh, huwag mo kalagyan. Ganito. Ay, nakikinig sila. Magtanong ka lang. Mga kapatid, Mali na yan. ito na yung tanong ko. Mga tanong mo na yan eh. Magtanong ka lang. Okay. Magtanong ka lang. Hindi, ganito. Ulitin ko yung tanong. Kasi gusto kong linawin to para hindi naliligaw yung mga tao. Okay, ganito ha. Sinabi niya na yung pag-aasawa ng marami ay pangangalo niya. At ito ay masama. Ito naman ang tanong natin. Wala bang mababasa sa Biblia na ang isang lalaki ay pwedeng mag-asawa ng higit sa isa? Meron wala? May mababasa ba wala? Sabi ko ha, sinabi ni Jesus, ang sino mang tumingin sa isang babae na may halay sa isip. Hindi naman yun ang tanong ko eh. Gusto mo talaga pala ang Malayo sa sagot, malayo ha. May nababasa sa Biblia. Malayo sa sagot. Malayo. Itong sagot. Madayo. Itong sagot. Hindi tumukma sa tanong. Ang namumuno sa iglesia, may isang asawa lamang. Yan ang sagot sa Biblia. O yan ang ating sagot. Ang namumuno sa iglesia ay may isang asawa lamang. Yan ang sagot. Hindi yun ang tanong ko. Sagot. Buti dito, nabasa ko eh. Isa lang. Yung tanong. Isa lang. Huwag pa, yung paliwanag ni Pastor, na yung tumingin daw ng mahalay sa isang babae, nagkakasala. Pero wala na ako nito. Walang connection sa tanong. Ang terminology kasi ng pag-aasawa, pag sa mag-aasawa, andun yung panliligaw, pwede ka makakasal. Eh yung stand naman kasi niya, yung mahalay, halimbawa. Kasalanan talaga. Masama yun eh. Iba yun eh, ibang usapan. Ayan. So, hindi niya nasagot yung tanong ko. So ngayon, pero yung isa pa sa sinagot, Ang sabi niya, oh. yung namumuno daw sa iglesia, Isang asawa lamang. Isang asawa. So, Yan. yung namumuno. Yan ang sagot ko. Pero ewan ko, bahala na kayo. Okay, ganito. May tayo. Okay, ganito ha. Mayroon akong follow-up question daw. Sandali mo na. Wala akong pangatlo eh. Nagmamadali ko sa Follow up tanong po eh. eh. Ikaw. Sandali mo na. Follow-up lang yun. Patanungin mo na. Patanungin mo na. Kasi nagsalita ka na kanina, nakinig kami. Kung tanong nga sa'yo, Salita ka na nakikinig kami. patas na kung lima. Wait lang. Wala. Dalawa pa nga lang eh. Dali lang. Dalawa pala na itatanong niya. So yung, kung i-apila mo sa akin yung follow-up question, yung pangatlong tanong. Huwag na follow-up question. Sige, panibagong tanong na lang. Okay, ganito. Ulitin ko. Yung nabasa niya, pagka tumingin sa isang babae, ito ay pangangalo niya. Hindi naman yun ang tanong natin eh. Tapos sinabi niya, yung pinuno ng iglesia, isang asawa lamang. Ulitin ko yung tanong. Wala pang mababasa sa Biblia na ang isang lalaki ay pwede mag-asawa ng higit sa isa. O di ba saan mo kung mayroon? Paano kung may makita tayo, Mr. Moderator, na ang isang lalaki na pwedeng mag-asawa ng higit sa isa? Paano? Eh kung may nabasa din ako na... Sa Biblia. Yan mismo sa Biblia niya. Ano ang hamon mo? Kung may nabasa din ako. Hindi, walang gusto niya. Itutuloy pa ba namin ang debate o tatanggapin niya ng mali siya? Moderator, ito ha. Ano ang apila mo naman? Yung nabasa niya kasi, nabasa niya. May nabasa niya ako na... May ganun lang yan eh. Ang Biblia kasi yan. Sa panahon kasi, Layo. hindi na layo. Hindi kasi ganun lang. Huwag kasi kayo mag-react sa debate ito eh. Wala na sa punto. Ang debate kasi, huwag yung ibustan mo sa akin na okay na. Paano kung mabasa ko rin na salungat dun sa kanya? Paano yan? May bababasa daw sa salungat daw sa kanya. Sige, yung salungat sa kanya at babasahin naman niya yung papabot. Yung salungat din. Ibig sabihin nito, salungatan yung Biblia. Ano ka talaga totoo? Biblia mo, dyan mismo. Biblia. Ito pa mismo babasahin. Yan natin mismo babasahin sa Biblia na. Sabi niya kasi moderator, na may mababasa, hindi lang muna. Oh, sige. Sinabi niya kasi may mababasa siya na pwede mag-asawa higit sa isa. May nababasa din ako na isa lamang. Paano ngayon yan? Di pa rin tayo may mababasa. Nabasa ko eh.
nila. Quiet lang. Paano kasi ganito yun? Aling sa isang Biblia, may salungatan. So dapat doon, dahil Kristiyano siya, ang magre-result doon, yung salungatan na yun, dapat siya. Kaso problema natin ngayon, hindi yun ang paksa nila ngayon. Except pag ipasok nila yung paksa na yun, yung nagsalungatan yung dalawang verse. Tapos kami din sa akin, sabi niya kanina, hindi ako naniniwala sa Biblia. Ngayon, basahin mo Biblia. Okay na ba yung tanong mo? Nasagot na ba? Ang tanong pa lang eh. Kaya na, basahin mo ako. May bababasa ka daw. Meron din ako. May bababasa, basahin mo. Yung nasalungat naman niya, babasahin ka. Okay. Tatanggapin Ano mo yan? ba? Hindi, kasi ganito yan ha. Paliwanag muna natin. Kasi tayo ang nagtatanong eh. Hindi naman siya eh. Hindi. Panahon ko to para magtanong sa kanya. Diba? So ngayon, ito yung tanong ko. Kasi sinabi niya, wala raw mababasa. Ito paano na kung may mabasa tayo? Maging sa Old Testament at saka New Testament. Ano daw kung may mabasa? Na ang isang lalaki ay maraming asawa. O di, basahin mo. Babasahin ko rin sa Kakaroon ng asawa na higit sa isa. Sa akin din, meron din eh. May isang asawa lamang. Paano nga? So tinatanggap mo na mayroon. Eh di meron din. Meron. So tinatanggap mo, mali na yung sinabi mo. Hindi mali. Bakit mali? Bakit mali? Binasa ko nga. Sabi mo kanina, isa lang. Ito, pag Tapos ngayon, umaming ka, pwede pala mag-asawa na higit sa isa. Moderator. So, ibig sabihin no? Moderator. Sa kanila kasi Muslim, pwede hanggang ilan eh. Kaya nga sasabihin. Isa. Kasi ang aking sinusunod, si So, Kristo eh. Andali, ang problema, ganito lang ang issue ngayon. Nagkasalungatan yung Biblia ngayon. So ngayon, ang problema natin ngayon, paano i-resolve ba? O di ako na bahala mag-resolve yan. Kaya ako na bahala niya mag-resolve yan. Hindi So niya. ngayon, sasagutan mo Ha? Hindi yan. Di mo naunawaan yan. Ako Marami pa eh. paliwanag. Kasi ngayon nakasimulat eh. Tanong pa lang, Tumatanggi pa nga siya eh. Hindi pa. Hindi pa. anong gusto mo, sasagutin niya? Sagot ko na eh. Hindi, okay na kasi kanina pa na ano eh. Sabahin ko na yan. Anuhin natin. Okay, dalawang tanong ka. Mga pagkatanong. Okay, sige. Kasi naguguluhan yung sarili niya eh. Hindi naguluhan. Kaya ang paliwanag yan. Hindi naguluhan. Ba't maguguluhan? Okay, ganito. Alam ko yan eh. Sinabi mo, si Kristo, may pinapakilalang Panginoong Diyos. Ayan. Yan. Ayan. Ganito. Ito tanong ko. Ah. Kung si Kristo may pinakikilalang nag-iisang Diyos, ilan ngayon yung Diyos na sinasamba mo? Dalawa. Dalawa. Umakit! Umakit! Bakit hindi ko lumihanan? Mamaya paliwanag ko. Sasagutin mo ba yung paliwanag? Napuluhan ka mo. Masaya na yung mga tao eh. Ang dalawa yan. Pakinggan mo mamaya. Last Paano? question. Okay, ganito. Pakinggan niyo mamaya. Masaya talaga pagka nagtatanong ng Muslim eh. Alhamdulillah. Yan ang sagot yan. Paliwanag ko. Last question. Ayaw ko ng linlang yung tao eh. Dalawa. Okay. Sige. Sundan kita ron. Ilan pa yung pinapakilalang Diyos ni Kristo? Ayan. Yung sinasabi mo dalawa. Ayan. Ilan ang pinakikilalang Diyos ni Kristo? Pakinggan mo ang talata ng Biblia. Sa aklat ni Juan ganito. Huwag kayong magulumihanan. Manalig kayo sa Ama, manalig naman kayo sa akin. Dalawa. Yan lang. Kasi yung Diyos nun. Huwag kayong magulumihanan. Manalig kayo sa Ama, manalig kayo sa akin. Kasi yung Diyos na sa Diyos ang Hindi pinahanap ito natin. kilala ni Jesus ang Christ ang kanyang sarili. Nasabing, pati ako paniwalaan niyo. Yun lang. Sabi niya, manalig kayo sa Diyos, manalig naman kayo sa akin. Dalawa. Yan ang sagot. Yan ang sagot. Manaligan. Problema mo na yan. Problema mo na yan. Wala na ang tao. Okay na. Dalawa lagi ako. Dalawa lagi. Manaligyan sa dalawa. Yun ang ano, yan ang pinakapunto. Yun. Salamat. Naunawaan mo. Naunawaan mo. Hindi isang pananaligan mo. Okay, sige. Timer starts now. Kita na ng salawa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa ngalan ni Allah, ang mahabagin ang pinakamawain. Ang lahat ng pagsusuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na si Allah. So alhamdulillah, mga kababayan namin mga Kristiyano, so nasa sa inyo na po yung pagpapasya. So, napakaliwanag po na kung saan yung kaligtasan na sinasabi ko ay walang kalituhan. So, tayo nung nagtanong na tayo,
nakita natin kung paano pinapaliwanag niya na siya mismo ay nagkokontra-kontra. At tinatanggi niya yung mga sinabi niya na kung saan mga isinulat ko. So, hindi umabot yun dahil 10 tanong yung naisulat ko sa mga sinabi niya. So, alhamdulillah mga kapatid, ganito na lang. Para sa mga kapakanan ng mga kababayan natin mga Kristiyano. Ganito po, yung pagpasok po sa Islam, ganito lang po mga kababayan namin. Hindi po napakahirap, katulad ng sinabi ko kanina, at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya, "Man qala la ilaha illallah, khalisan min qalbihi, dakhala al-jannah." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino man ang magsabi ng walang ibang Diyos maliban kay Allah, na ito ay bukal sa kanyang puso, kayo po ay makakapasok sa paraiso. Yung pagpasok po sa Islam, ganito lang. Hindi po nangangailangan ng pera, hindi nangangailangan ng tubig na kung saan lulubluban para kayo ay maging kaalig na kung saan dyan sa mga reliyon na yan. Dito sa Islam, napakadali lang po. Sasabihin niyo lang na walang ibang Diyos maliban kay Allah, magiging Muslim kayo, papasok kayo sa Islam. Yun po yung kaligtasan eh. Kaya sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghuhukom ang pinakamasayang tao, sinabi niya, "As'alun nas bisyafa'ati yawmal qiyamah, man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah." So sinabi niya, ang pinakamasaya na tao sa araw ng paghuhukom, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung nagsabi na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Doon sa syafa'a, ibig sabihin yung intercession, pagpasok sa paraiso. So, ngayon mga kapatid, kung kayo gusto nyong maligtas at gusto nyong pumasok sa paraiso, ito po yung sasabihin natin, na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Hindi po pinahirap yung kaligtasan sa Islam. Hindi mo na kailangan magpadoktrina ng napakahabang panahon. Dito, ngayon, 2 minuto tapos na. Sino yung gusto mag-Muslim? Oh, ganun lang. Magsusumpa ka lang na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Magiging Muslim ka na sa buong mundo, kapatid na namin ang mga Muslim. Lahat. Kasi bakit hindi pinahirap ng Diyos eh? Unang-una, yung kaligtasan dapat, yan ang unang-unang dapat pinag-aaralan. Malunggi na tayo dito sa mundo, sa mga paninda natin, sa negosyo natin, sa trabaho natin. Wag lang yung kaluluwa natin, mga kapatid. Kasi bakit? Isang beses lang tayong binuhay at binigyan ng Diyos ng buhay. Para ano? Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha ko kayo mga tao, mga jin, mga tao, maliban lamang kayo ay sumamba lamang sa akin. Yan yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit tayo nandito sa mundo? Para tayo ay sumamba lamang, tumanaw ng utang na loob. Saan? Sa gumawa sa'yo. Dahil ito yung sinabi, ito yung paanyaya ng banal na Quran. Ya ayuhan nas, budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. O kayong sangkatawan, sambahin niyo ang Panginoon na lumikha sa inyo. Na lumikha ng isang tao, isang paris, si Adan at Eva. Na kung saan sila yung magulang natin. Hindi ba, mga kapatid? Ito po yung paanyaya namin mga Muslim. Hindi po madaling, hindi po mahirap maging Muslim. At hindi rin mahirap maligtas dito sa Islam. Bakit? Dahil ito yung pinagaan lamang ng Diyos. Hindi na pinahirapan. Hindi na nagpahirap na kung sino-sinong mga tao. Sinasabi nga niya kanina hindi ko natanong. Ang kaligtasan yung pagkakatako sa krus ni Kristo, yung kamatayan. Bakit mo dun ibabatay yung kaligtasan mo? Na kung saan puro contradiction ito.